Many times I called out ex-President Rodrigo Duterte before doon sa ginawa niya na pagpapangalan sa mga drug list niya, which involved a lot of personalities. Kinat niya yung proseso doon. I was always shouting, due process tayo, due process tayo, due process tayo. Itong si Digong, he respects due process. Itong si Digong, he respects due process. Gulat ka, no? In your words? Gulat ka, no? Hindi. Gulat ka, no? Hindi. Narito na naman ang ating baby boy at nagpapa-grandstand naman at mapapanood natin paano din niya kinontra ang sarili niya. Hindi naman critical of you, but this is where, ang akin lang, parang yung, nung tinanong kita kay Digong, very nuanced yung sagot mo, di ba? Pero pagdating sa Tulfos, parang you're more than 80% critical. Is it because si Digong is abogado and Tulfos are not? Just go. Alam nyo, pansinin nyo tong Silibayan. Kapag nagbablog siya or nagla-live siya, tapos tingin ng tingin sa taas, may pagsisinungaling na gagawin ito. Where is this coming from? Bakit kay Digong nuance ka? Kay mga Tulfo, parang galit ka eh. Alam mo, mas na-expose kasi ako sa Tulfo eh. So, I know more sa Tulfo kesa sa Digong. So, it's difficult for me naman to parang dive into unfathom waters. Pag kunwari, I will criticize Digong about everything, I don't actually know the person. With Tulfo, meron siyang show eh. Nakikita ko kung ano yung hindi ko gusto na ginagawa niya. 6-year president si Digong. Is that enough for us to know him? I mean, I don't know him personally. I was not in. Pero nung ano naman I know him enough. During term ni Digong, I was not doing this pa. Like most of yung term niya, kailan ba ako nagganito? Pandemic 2020. Sino bang presidente natin noon? Si Digong. Loko ka ba? Why pa siya noon? Ano ka ba? Ikaw talaga. Pag Digong, biglang di ko siya kilala, di ko alam. Hindi, pero ano? I'm on the spot because I know you're coming from a good place eh. Kaso may mga misunderstanding sa'yo. So this is siguro a chance to clear the air, bro. I was critical with Digong din. I was out there when he was calling people, parang he was naming parang yung drug list niya. I didn't like it. I didn't like it. I don't also like yung pagmumura niya. Tapos, I also don't like yung mga promises niya na too good to be true na pinapaniwalaan ng mga tao. So, I also called those out. Ang nangyari kasi itong kay Digong, I was merely starting. So, okay. Isa raw siyang kritiko ni dating Presidente Duterte pagdating sa ginawa nitong paglaban sa illegal na droga sa bansa. Tulungan ninyo nga akong maghanap ng video content ni Baby Boy na sinasabi niyang pinagsisigawan niya raw ang due process noong termino ni Duterte. Para mabigyan kita ng comparison din between Digong and Raffy Tulfo. Isa-isang tao na lang. Kasi it's Raffy Tulfo naman talaga na I'm very critical about. Itong si Digong, he respects due process. Itong si Digong, he respects due process. Kasi after all, abogado pa rin siya. Meron pa rin siyang konting respeto sa due process. Except doon nga sa drug list. Tapos kung yung mga... Medyo malaking exception yan, pare. Yeah, pero i-compare mo kay Raffy Tulfo na ayaw niya talaga sa due process. So you don't think Digong inciting violence and saying pumatay ka, I'll protect you, that's not a violent process? I don't like that. I don't like that. Sinabi ko naman yun. Pero yun na punto na yun, that was in relation to drugs. Di ba? And nakikita ko naman kasi, tulad ng sinabi ko, I already know what, nung tumatakbo si Digong, alam ko na kasi kung anong klaseng leadership ang mangyayari sa kanya. I kinda expected it. So nung mga sinasabi niya yun, panakot and stuff, ang problema kasi, syempre, we are not a perfect society. Kahit siniisip ng mga tao kasi panakot lang. Tapos sineryoso nyo naman, pinatay nyo agad. Hindi naman yung sinal talaga gusto seryosohin nyo. Parang ganun yung sinasabi ng ibang tao. Pero, tulad nga ng sinabi ko, he's not 100% against due process. Unlike Raffy Tulfo. Dun sa mga hindi nakabalita nga kanina, opo, no, pumasok yung cyber libel case ni Raffy Tulfo laban sa akin, tapos kay I Am Sean Wayne at saka kay Apoluna dahil sinabi daw namin that he is capable of having someone killed. At pinagbintangan daw namin siya na nag-death threat siya sa akin o nag-death wish siya sa akin. Okay? Pati yung sinasabi ko sa inyo na 40 cases na na-file sa akin dahil kay Raffy Tulfo, it's not a joke. 40 talaga mga kabatas natin. 40 plus. Marami pa raw darating. It's not a joke. Warning mga kawanted. Grandstanding alert.
Many times I called out ex-President Rodrigo Duterte before doon sa ginawa niya na pagpapangalan sa mga drug list niya, which involved a lot of personalities. Kinat niya yung proseso doon. I was always shouting, due process tayo, due process tayo, due process tayo. Itong si Digong, he respects due process. Itong si Digong, he respects due process. Gulat ka, no? In your words? Gulat ka, no? Hindi. Gulat ka, no? Hindi.